Hello class, good day. Today tuturo ko sa inyo yung petty cash fund. So let's proceed muna sa kanyang history kung bakit nagkaroon ng tinatawag na petty cash fund. Una, may tinatawag kasi tayong imprest system. Kaso nga lang impossible may patupad tong imprest system na to. Ano nga ba yung imprest system na yan? Bakit imposible may patupad? Una, dapat raw lahat ng deposito must be intact. Meaning, lahat ng ide-deposit mo sa bangko na cheque, dapat sabay-sabay. Okay? And dapat daw lahat ng disbursement or payment mo, laging naka-form ng cheque. So, hindi siya ah, practical or hindi talaga yung nangyayari in reality. Kasi nga, for example, magbabayad ka sa tindahan or bibili ka ng isang bagay sa tindahan tapos ibabayad mo cheque. So, it is not practicable to, to pay in a form of checks kasi nga maaabala mo yung tindera. And ganun rin kapag gagamit ka ng public transportation katulad ng mga jeep, tricycle. So, most commonly or usually, ang binabayad natin is coins. Okay, coins or bills. Ayan. Then, hindi naman tayo nagbabayad ng cheque kapag sasakay tayo ng tricycle or ng jeep. Okay? In reality, hindi talaga siya nangyayari. So, kung ganun yung mangyayari, very costly sa part ng recipient or ng tatanggap ng cheque. Siyempre, siya yung kailangan mag-encash, siya yung kailangan mag-deposit, kasi nga cheque pa yun. Okay? So, ganun po. So, dahil imposible yun mapatupad, yung tinatawag nating impress system, ang concern na natin dito, dapat magkaroon ng pondo yung payor or yung magbabayad na nakaseparate. Although puro small amount lang naman yung kailangan niya for small expenses. Kaya kailangan yung pondo na gagamitin niya is maliit lang rin. Okay? So, paano po yun? Ganito po. Kaya po tinawag na petty cash fund kasi when we say petty, little, maliit. Sabihin, maliit na pondo. Bakit maliit lang? Kasi yung pondo na yun gagamitin para sa mga small expenses lang. Katulad ng mga, ayan, pagsakay mo sa jeep, pagbili mo dun sa tindahan, pagpapaload mo sa tindahan, yung mga ganun. Okay? So, una, eto na, dito na sa part na to. May tinatawag na tayong two methods ng pag-handle ng petty cash fund. So, una, yung tinatawag nating impress fund system. And then, meron din tayong tinatawag na fluctuating fund system. Ano ba yung pinagkaiba ng dalawang system doon sa pag-handle ng petty cash fund? Una, yung impress fund system, nagre-recognize lang or nagko-consider lang tayo ng expenses kapag magre-replenish na tayo ng fund. When we say replenish, nagre-refill or pinupunan na ulit natin yung nawalang parte or nawalang portion. From the time na nag-replenish or nag-refill na tayo ng fund, doon lang tayo magsasabi na meron tayong expenses. Doon lang tayo magre-record na meron tayong expenses. Unlike doon sa fluctuating fund system, kaya nga po tinawag na fluctuating every time na merong movement, may paggalaw. Usually yung paggalaw na to paglabas ng pera. Every time na may paggalaw or paglabas ng pera, magre-recognize na agad tayo ng expenses. Okay? So, ipag-compare natin, no? Dito. Yung part na to, take note nyo lang, ito ay fluctuating fund system. Hindi lang na-edit tong part na to. Basta fluctuating tong kulay asul, impress fund system itong kulay dilaw. So, una, doon sa fund establishment. Walang pinagkaiba yung fluctuating, yung impress fund system, tsaka yung fluctuating fund system. Siyempre, kapag lalagyan nila ng pondo, yung petty cash fund, maglalabas sila ng pera sa bangko. Kasi gagamitin nila yung pera na galing sa bangko as their petty cash fund. So,
Kaya ganyan po 'yan, credit, naglabas sila pera sa bangko, debit, kasi madadagdagan yung pondo nila as petty cash fund. So, gano'n po 'yun. Then next, payment of expenses of the fund. Siyempre, sabi ko nga po kanina, sa imprest fund system, hindi po muna tayo nagre-record ng expenses diyan hangga't hindi nagre-refill, hangga't hindi nagre-replenish. So, walang entry 'yan, walang, impact sa record natin. Meron lang, walang impact sa journal natin, pero merong impact doon sa memo, magkakaroon lang tayo ng memo or merong document na nagsasabing merong lumabas, pero officially doon sa libro talaga na ginagamit ng company for reporting, walang entry dun, walang impact dun, okey? Then sa part ng fluctuating fund system, itong kulay asul na part, every time na merong paglabas or paggalaw sa pera, everytime na merong ginastos, meron po tayong nire-record na expenses, ayan. So, siyempre nagamit yung petty cash fund, credit, may, naging expenses, debit yon, okey? So, dito na po tayo sa may replenishment part. Ito na yung magre-refill na ng pondo. Sa part po ng imprest fund system, as you can see, dahil nga po ang sabi ko ulit kanina, nagre-record lang tayo ng expenses kapag nagre-replenish na, ito po ang magiging entry niya. Tignan niyo po, meron po agad direct impact doon sa ating cash in bank kasi nga po maglalabas tayo ng, ah, pera sa bangko ulit, okey? Kasi kailangan ng mag-replenish. So, maglalabas ng pera sa bangko. Ngayon kapag naglabas ka na ng pera sa bangko, ibig sabihin nun meron na galaw doon sa naunang pondo. Ibig sabihin nun meron ng expenses. Kaya at the same time, expenses po yung kasama dito. Debit expense, credit, cash in bank. Kasi wala pong ilalabas sa bangko na pera kung walang nagalaw sa petty cash fund na pera. The fact na merong nilabas sa cash in bank na pera, meron pong patunay na nagalaw yung petty cash fund. Okay, gano'n po siya. Kapag meron pong nilabas na pera sa bangko na connected sa petty cash fund, ibig sabihin po nun meron na pong nagalaw sa petty cash fund. Unlike dito po sa may, fluctuating fund system, as you can see po dito, um, hindi po porket hindi po porket merong paglabas ng pera sa cash in bank na related sa petty cash fund, merong expenses, okey? Hindi po gano'n. Kasi po sa fluctuating fund system, alam na po natin na hindi naman po nagre-record ng expenses ang company based sa replenishment, or based sa pag-refill. Nagre-record po ng expenses ang company everytime na mayroong ginagastos, hindi everytime na nagre-replenish, hindi everytime na nagre-refill. Kasi nga po, nung una pa lang, tuwing gumagastos nare-refill na. So, itong part na 'to, replenishment of the cash payments, ang ibig sabihin lang po niya merong nilabas sa bangko para punan yung petty cash fund lang or para lagyan. Pero dahil na-record na nga na merong expenses nung nakaraan everytime na merong gastos, ibig sabihin hindi na po magre-record ulit ng expenses kapag merong replenishment. Kasi po ang mangyayari po niyan, double counting. Okay, mag-o-overstate po ang expenses kung dalawang beses mo po ire-record. Na-record na po nung nakaraan, tapos ire-record mo pa upon replenishment. So, hindi po yun puwede, okay. Next, reporting period. Sa part ng imprest fund system, kap ah, kapag meron pong expenses na hindi po nasama doon sa part ng replenishment, ibig sabihin po niyan kailangan i-adjust yung expenses. Kailangan magdagdag ka pa ng record mo na expenses kasi hindi na-record, upon replenishment, eh. So, ang mangyayari po niyan dahil magre-record ka pa ng another expenses mo, mababawasan ulit yung petty cash fund mo doon sa time ng reporting. Kailan po ba nagre-report ng company? Usually, December 31, 20, December 31 or
Yun po yun, usually kapag naka-calendar period. Pero kapag naka-fiscal period, at least 12 months po nagre-report ng company, gano'n po. Then, sa part ng fluctuating fund system, wala na pong need i-adjust. Kasi nga po every time na mayroong paggalaw sa may paggalaw sa petty cash fund na palabas, nire-record na po agad yung expenses. Kaya imposibleng mayroong maiwan na expenses na hindi na-record. Imposible na ah, imposible na upon payment of expenses, hindi yun ma-record kasi nga po fluctuating. Every paggalaw ng pera palabas, nako-consider po yun. Unlike po sa impress fund system, siyempre hindi naman po lahat 'yan ng ire-replenish, yan na agad yung, mga binayaran talaga. May iba po diyan na hindi pa nare-replenish. So, pagdating ng reporting period, kailangan i-adjust 'yun, okey? So next, dito naman po tayo sa may pag-increase ng fund. Pag-increase ng fund sa impress fund system and pag-increase po ng fund sa fluctuating fund system. Ulitin ko po, ito pong kulay asul fluctuating po ito. Ito typo lang po ito, hindi po na-edit, okey? As you can see, parehas lang po sila. Tataas ang petty cash fund, bababa ang cash in bank. Ayan, kaya naka-credit po, naka-debit yung petty cash fund. Kasi nga po magbabawas ka ng pera sa bangko para madagdagan yung petty cash fund mo. So, gano'n lang po yung logic niyan. So, dito po sa baba, um, eto po, decrease po ito, typo lang po itong part na 'to, decrease in the fund po 'yan, decrease in the fund. Ibig sabihin po niyan, 'pag nag-decrease ka po ng pondo sa petty cash fund mo, naka-credit po 'yun. 'Pag cash in bank mo po, siyempre ipapasok mo ulit yung, pondo doon sa bangko mo, hindi madadagdagan yung, pera mo dun sa bangko, gano'n po siya nagwo-work. So ito po yung typographical error niya lang po dito, tsaka ito, ayan. So yun lang yung cover ng ating petty cash fund, okey? Thank you po.